Si DILG Secretary Benher Abalos nagpakita rin ng screenshot ng video at kinumpara sa larawan ni Pangulong Marcos. Hindi ho ako naniniwala na ang lalaking nandun ay ang ating Pangulo. Hindi ho. Sa tagal na kakilala ko ang ating Pangulo, yung mga features niya ay hindi po siya yun. Tignan niyong maigi ang tenga rito. Pagmasdan niyo, yung larawan ng ating Pangulo sa kaliwa, yung earlobe, tignan niyo yung nasa kanan. Diyan pa lang makikita niyo sa mga panahon ngayon, sa mga maging mapanuri tayo. Huwag tayo basta-bastang maniniwala rito. Inatasan niya agad ang PNP na imbestigahan ang video. On first glance, ang unang nakikita nating violation dito is that of our anti-cybercrime law. If they will be proven to be liable under Republic Act 10175, as I've said, ang penalty po is minimum of 4 years, maximum of 8. Ngayon pa lang, sabi ng Department of Information and Communications Technology, obviously, no, it's a fake video na sinicirculate sa mga online platforms. Sir, will you be asking these platforms to take down the video? Yes, actually, many of them have already responded. Fabricated yung content. Hindi nga synchronize yung video eh. Masyadong magaspang ang pagkagawa ng overlay ng content. Tanong naman ng mga opisyal ng gabinete, bakit sa Amerika ito ipinalabas? Yan po siguro ay parte ng plano nila upang sila po ay hindi masubject sa jurisdiction ng Philippine authorities. Kami po ay nananawagan sa authorities po sa Estados Unidos na imbestigahan po itong insidente na ito. Sabi rin ng Defense Department, bahagi ang video ng isang plano. Meron po talagang matinding plano na i-destabilize po ang ating gobyerno. Araw po ng SONA, naglabas po sila ng peking video at sa Amerika pa. Makasariling at mga karumal-dumal na mga tao na ito. Yan din ang tingin ng anak ng Pangulo pero ayaw niya raw itong patulan. I don't think it's even worth dignifying. All I'm gonna say at that is it's clearly a pathetic attempt at destabilizing. I mean, at this point, are you really surprised? It's what they've been trying to do for so long already. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman ang national leadership ng hakbang ng maisug sa pagpapalabas ng video sa mga pagtitipon ng grupo sa Vancouver, Canada at Los Angeles sa Amerika. Desisyon daw ito ng mga volunteer ng maisug doon.